Mga kwentong pambata. Ang prinsesa na nakakita ng mga bituin. Noong unang panahon, sa isang lupain na puno ng mahika, may isang kahariang hindi kailanman nasali sa digmaan. Namuhay ng payapa ang mga tao. Hindi nila alam ang makalangit na lihim sa ilalim ng kanilang mga paa. Walang sinuman ang nakakaalam na ito ang kapangyarihang bumubuhay sa kanila at kailanman ay hindi nila malalaman. Ito ay namuhay sa tahimik na pagpapala ng sansinukob. Haha! Tignan mo ang mga mansalas na ito. Mas maganda kaysa sa nakaraang taon, di ba? Totoo yan! Magaganda ang ating panahon ayon sa naaalala ko. Sabi nila, pinagpala ang kaharian. Minsan sinabi sa akin ng aking lolo na ang langit ay minsang lumuha at may isang bituin na nahulog sa lupa. Hinating kaluluwa nito sa dalawa. Siyempre, sinabi ni Lolo na minsan siyang nagipag-usap sa mga bituin. May isip mo ba iyon? Hindi, tama siya. Narinig ko rin ng ibang tao na nagsabi nito. May bituing nahulog dito. Lumang kwento yun, kaibigan. Hindi nahulog ang mga bituin. Mga litap-tap lang yun, siguro. Sa edad na 10, unang natuklasan ni Prinsesa Shine ang mga hugis na nagpahiwalay sa kanya sa mundo. Mga hugis sa langit at kung minsan ay sa mga ulo ng mga tao. Ang mga hugis na ito ay palaging may kasamang tinig sa loob niya na minsan ay inisip niyang hindi kanya. Iyon ay isang tanda, uulan, pero hindi pa ngayon. Dapat siyang mag-ingat. Matitisod siya. Matisod? Pero hindi pa siya gumagalaw, kamahalan? Manood ka. Paano mo nalaman? Hindi ito ang una. Ang mga bituin yon. Habang siya'y lumalaki, unti-unting naramdaman ni Shine ang pagiging mag-isa. Ang kakayahang minsang nagpabukod tangi sa kanya ay siya ring naging dahilan ng kanyang paglayo sa iba. Ang kanyang mga babala ay naging sanhi ng pag-aalala para sa lahat na inakala na si Shine ay nagdadala lamang ng masamang balita. Kung hindi pa yun sapat, naniwala rin si Shine sa ganon. Sa hindi malamang dahilan, sa parehong panahon, nagsimulang magdusa ang kaharian. Ano? Bulok naman sa alas? Hindi pa ito nangyayari noon. Lumipas ang mga taon at sinubukan ng mga tao sa kaharian ang lahat ng kanilang makakaya upang baguhin ang kapalaran ng kanilang kaharian. May kayamanang nakabaon sa kailaliman ng karagatan. Tara na, gawin natin ang lahat upang mabalik ang dating sigla. Ngunit hindi umubra. Samantala, sa kabilang dako, si Shine, na ngayon ay ganap ng lumaki, ay nanatili pa rin sa loob ng aklatan. Nakatago roon kasama ang kanyang tapat na kasamahan. Bagamat si Marcos na lang ang natitirang tunay niyang kaibigan, patuloy pa rin siyang tumatakas sa kanyang kakayahan. Iniisip na siya nga ang tunay na problema. Hindi ka ba napapagod na mag-isa rito?
Gustong ibuhos ni Shine ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang sabihin kay Marcos kung ano ang pakiramdam ng nakahiwalay at kung paano niya gustong talikuran ang kanyang kapangyarihan at hindi na malaman ang hinaharap. Ngunit si Marcos lamang ang hindi iba ang pagtingin kay Shine. Noong una silang nagkita, nakita ni Shine ang isang palakaibigan na hugis sa ulo ni Marcos. At doon niya nalaman na siya lamang ang maaari niyang pagkatiwalaan. Ngunit hindi kayang isugal ni Shine ang kanyang tanging kaibigan sa isang usaping hindi pa niya lubos na nauunawaan. Hindi ako nag-iisa. Hindi lang ako nababagay. Bah, syempre kaya mo. Pakinggan mo, may pere sa palengke. Paano kung pumunta tayo roon at lumabas saglit mula sa madilim na mga dingding na ito? Hindi ako pinapayagang lumabas. Paano kung walang makakita sa prinsesa? May kakaibang nangyayari. Ramdam niya ito. Ang hugis na nakita niya sa ulo ay hindi may kakaila. Mapanganib. Nagsalita na ang hinaharap. May masama siyang balak. Nakalimutan ni Shine kung bakit siya naroon. Ang manatiling tahimik at itago ang lahat sa sarili niya. Galit siya sa mga lalaki. Bakit kayo narito? Ano naman sa'yo? Alam ko ang plano nyo. Hindi kayo makakatakas dito. Pero mga ordinaryong turista lang kami. Ngunit huli na ang lahat. Lahat ng tao ay nakatingin na ngayon sa prinsesa. Sinubukan kitang ilayo sa sarili mong kapalaran, anak, pero nabigo ako. Hindi, Ama. Binigo kita. Baka nagkamali ako tungkol sa mga taong iyon. Ayokong makita ang mga hugis na to. Baka may sakit ako. Ama, kailangan ko ng tulong. Ako ang problema. Aakyat na ako sa aking silid. Kulog sa panahong ito! Mabilis na lumapit si Shine sa bintana at nakita ito. Ang kawit na binubuo ng mga bituin sa kalangitan. Nakaturo ang buntot nito patungo sa abot tanaw. Tapos na siya sa pagtanggi sa kanyang kakayahan. Kinuha niya ang kanyang jacket at lampara at agad na lumisan. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang tinitingnan. Liwanag sa lupa? Ngunit bago pa niya maisip ang lahat, biglang sumabog ang mga bituin sa lupa na tila ba naghihintay sa kanya at pumailan lang ang kalangitan sa ibabaw ng kanyang ulo. At nangyari nga ito. Iniangat din si Shine mula sa lupa at sa wakas, natagpuan na ng mga bituin ang matagal nitong nawawalang bahagi. Si Shine ay hindi na basta si Shine. Sa wakas, nahukay na niya ang kanyang bituin mula sa kailaliman. Alam ko na ang dapat kong gagawin. Mas madilim kaysa sa karaniwang araw. Pinatay mo ba ang lahat ng sulok? Hanggat makakaya ko, kaibigan natin ang dilim ngayon. Sandali! Ano yun? Kumalat ang nakakasilaw na liwanag sa loob ng palasyo. Ikaw, lumayo ka. Hindi ko uulitin sinabi ko. Sumuko na kayo o harapin ang mga kaparusahan. Hindi kami takot sa prinsesa ng palasyo. Ikaw, ang sumuko! Mag-isip ka ng mabuti. Baka hindi mo kayanin kapag ako ang sumuko. Ha? Naligaw ka ba, prinsesa? Sige, hiniling mo to. Hindi mo may tatago sa akin ang iyong kadiliman. Nakikita ko ang iyong kasakiman.
Dala niyo ang kadiliman ng iyong mga puso, pero ang liwanag ang laging nagwawagi. Hindi ko hayaang saktan niyo ang aking mga tao. Bukas palad na iniunat ni Shine ang kanyang mga kamay at hinayaan ng liwanag na dumaloy mula sa kanya. Siya ang liwanag ng bituin, ang tagabantay ng kaharian, ang kanilang tagapagtanggol. Hindi naapektuhan ng liwanag ang sinuman maliban sa mga tulisan na nakatayo sa harapan niya. Napakalakas ng pwersa ng liwanag na iniangat sila at dinala palabas ng palasyo. Shine! Ano? Paumanhin, Ama, ngunit may nais akong sabihin. Nakikita kong mga hugis sa langit at sa mga tao. Hindi ito isang sumpa. Hindi pala sumpa ang prinsesa. Hindi pala yun. Sabi ko na! Tama siya, mahal na hari. Matagal ko nang pinaghihinalaan ito at ngayon ay nasa harapan na natin ang katotohanan. Si Prinsesa Shine ang bituing bumagsak sa lupaing ito noong maraming siglo nang nakalipas. Ang mismong bituin na nagpala sa karang ito ng kapayapaan at kasaganahan. Siya ang tagapangalaga nito, ang tagapagtanggol nito. Siya ang bituin? Kaya pala niya nakikita ang naharap. Pero bakit nalagay sa kapahamakan ang ating kaharian? Dahil sa akin, pinigil ko ang iyong kakayahan. Patawarin mo ako, prinsesa. Hindi, Ama. Ako may kasalanan. Hinayaan ko ang bigat ng paghuhusga at ako tayubugin ako sa isang taong hindi ako. Kinalimutan ko ang halaga ko. Pinagduduhan ang aking layunin at tinalikuran ang biyayang pinagkalaob sa akin. Hindi kailanman nagalit ang mga bituin. Naghintay lamang sila na maalala ko kung sino ako. Palagi akong naiiba. At sa halip na yakapin ito, tumakbo ako palayo. Hinayaan na aking pagdududa at takot ay pahinain ako at pati na rin ang kahariang ito. Ngunit ngayon nakikita ko na ang aking kapangyarihan na hindi isang sumpa. Hindi ko natatalikuran ang aking sarili kailanman. Sa wakas, nakita ng kaharian ng kanilang prinsesa at tinanggap siya ng buo. Isang liwanag na gagabay sa kanila, isang bituin na magpoprotekta sa kanila. Hindi na siya isang hindi maunawaan. Niyakap ni Shine ang kanyang sarili, ngunit naunawaan niya rin ang mga panganib at responsibilidad ng kanyang kapangyarihan. Tunay ngang malaking responsibilidad ang malaman ng kapalaran ng iba, Shine. Oo, Ama. Ngunit natutunan ko na dahil sa tiyaga at karunungan at tapang na pagkatiwalaan ng aking sarili, kaya kong dalhin ang mga ito. Nagtitiwala ako sa iyo, anak.